siguro ng 5 buwan, chapter 6. Natapos na namin last week. So, lilipat ako ngayon sa chapter 7, pero basalan tayo kay kayo. Okay, chapter 7, basalan tayo po kay kayo. So, hindi pa i-discuss doon sa aming church, ang Romans 7. Ang Romans 5, konting background. Ang Romans 5, actually Romans 3, Romans 4, ito ay nagpapakita ng ating kaligtasan ay pananampalataya. Sapagkat tapos na ang kaligtasan. Lahat tayo nagkasala, pero pagka nanampalataya kay Jesus Christ, nagsisi ka ng iyong kasalanan, meron kang biyayang tatanggipin sa Panginoon sapagkat tinapos na po niyan. Yan ang topic sa Romans 3, Romans 4, Romans 5. Sa Romans 5, si Jesus ay namatay para sa atin. Romans 6, si Jesus Kristo ay namatay, nakasama tayo. At muling nabuhay, sinama niya po tayo. Sabi sa Efeso 2:6-5, pinaupong kasama na tayo doon sa langit. Yun ang katiyakan. Nandito pa tayo sa lupa, pero sa tingin ng Diyos, sa paningin ng Diyos, tapos na po lahat yan eh. Ang tawag nila dyan, Alpha and Omega. Ano pa ibig sabihin ng Alpha and Omega? Simula at wakas. Ngayon sa atin, ang simula ay nagsisimula pa, pero wala pa yung wakas, di ba? Pero sa Panginoon po, yung simula at saka wakas, isa lang yan. Meaning to say, pagka nagsimula, andun na rin yung wakas. Iisa sa Panginoon yan. Okay, so sabi niya, kaya nga pinaupo na tayong kasama ng Panginoon doon sa langit. Nag-pray na po ba ako? Wala pa, no? Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral, bigyan niyo kami ng pangunawa, nagmumula sa banal na Espiritu, sa aming sarili, hindi namin kakayanin ito. Pero maasa kami sa tulong ng banal na Espiritu, ng kapangyarihan ng salita, para matuto kami at maunawaan namin ang kalooban ninyo, hindi ang aming kalooban. This I pray in Jesus' name. Amen. Sa Romans 6, sabi sa Romans 6, tayo kasama niyang namatay, tayo na living na kasama niya, tayo muling nabuhay. Ang sabi niya sa Romans 6:6, kailangan alam natin yan. Sa Romans 6:11, kailangan ibilang na natin yan. Sa Romans 13, handog na natin ang ating buhay sa Kanya. Tatlong pinapagawa ng Panginoon sa Romans 6, kailangan malaman mo, tapos ibilang mo, tapos handog mo ang iyong buhay. Malaman mo na ikaw ay kasamang namatay ni Jesus Christ, spiritually speaking, 2,000 years ago, sinama ka niya sa ukay, at nung mabuhay siya, ang Panginoon din po siya namatay ng walang hanggan eh. Namatay siya pansamantala lamang at muli siyang nabuhay, sinama ka niya ring muling nabuhay. At actually, pinaupuan niyang kasama doon sa kalangitan. Ngayon, habang andito tayo sa mundo, at the same time, gusto ng Panginoon yung ating mga bahagi ng ating katawan ay paggamit natin sa Panginoon. Yung ating utak, yung ating kamay, yung ating bibig, yung ating tenga, yung ating mga paa, yung ating lahat-lahat, pati lalo na yung ating panahon, ihandog na natin sa Diyos, lahat po yan. Tapos, ang ibig sabihin niya sa Romans 6, tayo pinalaya na sa kasalanan. Sapagkat sabi, kung namatay ka, wala nang kapangyarihan sa iyo ang kasalanan. Ano pang gagawin mo sa taong namatay na, hindi mo na yan pwedeng tuksohin sa kasalanan? Di ba ba? Kahit pag may patay dito, kahit nakilitiin mo yan, hindi mo na makikiliti yan eh. Kahit na bulungan mo pa yan ng, pare, sabong tayo. Hindi magre-reply yan. Di ba? Ano nang gawin mo? Pare, tumuma tayo mamaya. Wala na. Mambabae tayo. Wala na. Patay na yan eh. So, ibilang mo na yun na patay ka na sa kasalanan. Pagka kumakatok ang kasalanan sa iyo, patay na ako dyan. I-dead mo muna. Ngayon sa Romans 7 naman ay patay din. Kamatayan din na pinag-usapan. Dito naman ay patay tayo sa kautusan. At example ni Pablo ay yung kasal. Ito actually, sinare ko na po sa inyo ito, ulitin ko lang para mag-gets nyo. No? Baka yung mga bago hindi pa na kukuha yung aking example. Which is example na rin Pablo, binigyan ko lang ng konting names. Merong isang babae ay ikinasal siya sa kanyang ideal man. So itong babaeng ito, siyempre kayo po, nung mga dalaga pa kayo, sino po yung mga kasal na rito? Bakit sa kamay? Yung mga kasal na, okay? O yung kakasal pa lang, wala pa na. O yung gusto magpakasal, kahit na wala pang kasintahan. Okay? So gusto mo, siyempre meron kang ideal man. Ano yung ibig sabihin ng ideal man? Ibig sabihin niya, ikaw ay nangangarap na someday, makakakaroon ka ng responsableng asawa.
Okay? Responsableng asawa. Talagang gustong-gusto ni nanay para wala nang kumokontra. So yung babaeng ito nakapag-asawa ng kanyang ideal man. Ang problema, nagka-problema sila sapagkat masyado siyang ideal. Actually, ang pangalan niya ay Pectong Perfecto. Alala niyo si Perfecto? Kasi nga, perfecto. Pagka perfecto, ibig sabihin walang pagkakamali. Ikaw namang, tao kang normal, nagkakamali ka, yung babae nagkakamali. So tuwing nagkakamali siya ay kinokondema. Meron siyang maririnig kay perfecto. Okay, unti-unti, kahit na bilib ka sa kanya noon, pero hirap na hirap ka na. Parang unti-unti sinasakal ka. Kaya nga nila, para lalong sumakit yung sakit, andyan si Alden. Actually, ang pangalan nun si Alden pero pangalan natin ngayon, JC. Itong si JC, ito ay yung crush ka rin niya nung high school kayo. Siya ay ideal pero mabait. Kaso, hindi mo na siya pwedeng mapangasawa sapagkat kasal ka na kay perfecto, di ba? Ilagay mo yung sarili mo, babae. So, nakikita mo yung crush mo, yung gusto ka rin, kaso nagpakasal ka na kay perfecto. Anong chance mo pa na mapangasawa mo pa si JC? O si Alden, sabihin natin Alden, JC. Anong chance mo? Kaya kasal ka na kay perfecto. Meron o wala? Wala na. Lalo sa Pilipinas kasi wala pang divorce. Amen po ba? So wala na. Pero actually, meron Meron pang isang natitira. Ano? Yan, mamamatay si Pectong. Kung mamamatay si Pectong, may chance Diba? So mag-iisip ka na ngayon ng masama. Maya, sasaksakin ko na habang natutulog ito aking asawa. Siyempre, hindi mo gagawin yan. Di ba? Pero yun ang chance. Ang chance ay kailangan mamatay ang asawa mo para ikaw ay lumaya. Kasi tali ka sa batas ng kasunduan ng kasal. Merong batas na tumatali sa inyo. Hindi mo yan pwedeng basta-basta magigiba. Wala nang pwedeng you cannot get out of that, you cannot get rid of that relationship. Kasal ka. Di ba till death do us part? Pero may death, till death. Ibig sabihin, kamatayan lamang ang pwedeng magpahiwalay sa inyo. Ang problema, ito si perfecto, hindi lang siya perfecto sa ugali, perfecto rin sa pangangatawan. Alala niyo po ba yan? Talagang malinis sa katawan, kumakain ng ang taba, binibilang niya, konti-konti lang. Nag-exercise. Okay? Nag-jogging sa dike. Ngayon, hindi siya mamamatay. Tama? Yun ang problema mo. Malakas siya. Yun po actually yung kwento rito. May namatay. Papasahin na natin, may namatay. Si perfecto, hindi siya mamamatay. Pero may namatay. Basahin natin. Romans 7. Okay? Para maituloy po natin yung kwento. Romans 7. O hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan. So, yung law, pagka sinabing law, kautusan, ito yung kautusan ng relationship. Na ang kautusan ay nag-ahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. Tama po ba yun? Habang buhay ka, merong epekto sa iyong kautusan. Halimbawa, huwag kang magnakaw. Pag buhay ka, pwede kang sabihang huwag magnakaw. Pero pagkapatay ka na, wala na. Tapos, verse 2, sapagkat ang babae na may asawa ay tinali ng kautusan. Meron po kasing kautusan. Under ka ng kautusan na yan. Kasi kasal ka, so nandun ka nakailalim ka sa kautusan. Kautusan niya ng marriage kasi pumirma ka sa kontrata. Sa asawa, samantalang ito'y nabubuhay. Datapat kung ang asawa ay mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Pag isa ay namatay, ay kalagna. Kumbaga sa single ka muli. Available. Okay? Available ka muli. Pagka namatay yung asawa mo. Verse 3, kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, pero halimbawa, wala pang namamatay, buhay pang asawa mo,
Siya'y makikisama sa ibang lalaki. Anong tawag po doon? Di ba? Ang tawag niya ay tatawaging mangangalon niya. Okay? Nagkakasala ka kasi lumalabag ka doon sa utos. So, ang gagawin mo ngayon, tinitingnan-tingnan mo lang si Alden. Pero hindi pwedeng lumapit sa'yo. Tatapat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mangangalon niya, bagamat siya'y makisama sa iba. Kahit na makisama ka na ngayon kay Alden, kung patay naman si Pekton, pwede na. Pero hindi namatay si Pekton. Sino po yung namatay? Verse 4. Gayun din naman mga kapatid ko, kayo nangamatay. Tayo ang namatay. Yung babae ang namatay. Okay? Tanong, pwede mo magsama si Alden at saka si Pekton? Hindi pwede. Pareho lalaki yun eh. Hindi sila pwedeng magsama. Namatay yung babae. Gayun din naman mga kapatid ko, kayo nangamatay rin sa kautusan sa pamagitan ng katawan ni Kristo. So ito, sa chapter 6, namatay tayo sa kasalanan because of the death of Jesus Christ. Ngayon, sa kamatayan din ni Jesus Christ, namatay naman tayo sa kautusang tumatali sa atin. Amen po ba? So, pinalaya tayo ng kamatayan. Napakahalaga ng kamatayan ni Jesus Christ para sa atin, para tayo magkaroon ng kalayaan. Okay? Sa katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba, sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli, upang tayo magsipagbunga sa Diyos. Amen. Ang ganda lang po. Chapter 6, verse 4. Basahin ko lang ito, no? 6 verse 4. Ito yung sabi niya. Tayo ngayon nangalibing nakalakip kasama niya sa pamamagitan ng kabautismo ng sa kamatayan, na kung paanong si Kristo'y nabuhay, na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo magkakalakad sa panibagong buhay. Verse 4, 5, o 3, o hindi ba kayo din nyo nalalaman? Tayong lahat ay mga nabautismo sa kay Kristo, nabautismo sa kanyang kamatayan. Verse 6, 5. Okay. Verse 5, sapagkat kung tayo'y naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkagayon din naman tayo ay dahil sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay. Namatay tayo, pero dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay din, muli rin tayong nabuhay. Ang tanong ngayon, doon sa chapter 7, verse 4, sino ngayon ang ating asawa? Kasi dumaan na tayo sa kamatayan eh. Una, kasal tayo kay Pekton sa kautusan. Namatay tayo dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. Tapos muli tayong nabuhay. Nung muli tayong pagkabuhay, nung muli tayong mabuhay, sino na ngayon ang ating asawa? Hindi na si Pekton. Si Kristo na, si JC na. Sino si JC? Jesus Christ. So, nagkaroon tayo ngayon ng new relationship kasi nga napatid yung kautusan. Paano napatid ang kautusan? Ang tali ng kautusan, dumaan tayo ng kamatayan. Amen? Kanino kamatayan? Kamatayan ni Jesus Christ. So, nung tayo kanyang isama sa kanyang kamatayan at muling nabuhay, ngayon ay sa kanya na tayo. Amen po ba? Kung kanina tayo ay kay Pekton, asawa tayo ni Pekton, hindi pa tayo dumadaan sa kamatayan. Nakisama tayo kay JC, anong tawag doon? Kasal ka kay Pekton, nakikisama ka kay JC, anong tawag doon? Ngayon naman, asawa ka na ni JC, Jesus Christ. Tapos, bumabalik ka sa kay Pekton, anong tawag doon? Pangangalon niya pa rin. So, ang Kristiyano ngayon, pagka bumabalik ka sa mga kautusan ni Moises, pangangalon niya spiritually adultery yan. Kaya nga, delikado yung mga pastor na tinuturo, nasa kautusan pa tayo. Na kay Kristo Jesus tayo, pero nasa kautusan pa rin tayo. Sinasama niya kayo sa dalawang asawa. Inuutusan ka ng pastor na yan na mangalon niya. Hindi niya alam yon. Baka siya rin ay nangangalon niya spiritually. Sapagkat tayo ngayon ay kay Kristo Jesus na pinalaya tayo sa kautusan. Gayun din naman mga kapatid ko, kayo nangamatay rin sa kautusan. Pagka namatay ka sa kautusan, wala ka na dun. Muli kang nabuhay. Sino na ngayon ang kasama mo? Si Jesus Christ. Sabi nila, kung kay Jesus Christ, paano na? Wala na tayong kautusan. Hindi, kasi si Jesus Christ, meron din siya mga rules eh. Pero gentle. Nung kasal ka pa kay Pekton,
Dahil perfecto, exacting eh. Pagka sabi niya, honey, o ano man ang tawag niya sa'yo, sweetheart, pero magbagsik. Pagka alas 7, kailangan mag-almusal na ako. Luto na ang aking itlog na, yung itlog na, ang tawag dito, yung sunny side up. Tapos ang aking kape andyan na. At saka ang aking tinapay. Alas 7. Pagka lumampas ka ng alas 7, makakarinig ka na. Kasi nga, mabagsik siya. Amen? Yun ang mahirap sa relationship pagka masyadong mabusisi ang isa. Yung isa naman, burara. Talagang hindi compatible. Amen. Pero alam nyo, kay JC ngayon, paano na? Nung kasal ka na kay JC, ito yung masarap sa ating Panginoon Jesus. Sabi ng ating Panginoon Kristo, si Yesu Kristo perfect din, pero very sweet and lovable. Gentleman. Sabi niya, kung dati pinaglilingkuran mo si Pektong, talagang hindi ka maabot-abot yung kanyang standard. Pero ngayon sabi niya, ayan mo kung paglingkuran ka. Okay? Ang asawa mo ngayon, si JC, i-serve ka pa niyang breakfast in bed. Habang natutulog, pagdadala ka pa niya ng hot chocolate. Okay, habang natutulog ka. Ganon siya. Padala na kapangema. Ganon siya ka-sweet. Ngayon, kung kanina mabagsik ang asawa mo, gusto namang lumaya, deep inside sa puso mo, gusto mo nang mamatay eh. Siya. O kaya ikaw na rin mamatay eh. Ibig sabihin, gusto mo nang tapusin. Kasi nga mabagsik. Pero dito kay JC, sa sobrang pag-ibig niya at pangunawa, ano ngayon ang igaganti mo sa kanya? Diba? Pagmamahal din. Pag-ibig. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, ako'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Pero sabi ng Panginoon, tayo din ay maglingkod sa isa't isa. So mga kapatid, ito yung ating bagong katatayuan. Tayo po ay ikinasal. Kaya nga tawag sa iglesia, kasantahang babae ng Panginoong Yesus. Tayo ikakasal pa lang actually sa Panginoong Yesus. Ang ating relationship as a church, the whole church generally, tayo po ay mga kay Kristo Jesus.